Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po at nakabalik na naman kayo sa ating channel, Kapuntos PH po. Bumabati sa inyo na magandang umaga, hapon at gabi. Maganda at gwapo po kayo lahat na kumalamig na hapon mula rito sa amin sa Chicago. Yan, pag-usapan natin ang ating pambato sa laro kagabi versus Toyama. Second game nila, 45 seconds left ng first half ay nilabas ang ating pambato. Gawa po ng naapakan niya yung kalaban at siya po ay natipalok at nagkaroon po ng injury sa kanyang paa. Good thing nakalakad po ang ating pambato ng walang tulong, so meaning he can put pressure on those foot. Hindi lang natin alam kung gaano ka-extent ang damage sa kanyang paa, so we will wait and see. So stop making speculation sa mga kababayan natin dyan. Just hinay-hinay lang tayo. Baka kailangan lang yelohan ang paa, maghintay ng mga 15 days to heal at makapaglaro ulit ang ating pambato. 6 points with 5 rebounds. I think yan ang stats ni Kai. Hindi ko na na-monitor. It was about 11 PM last night. Nasa trabaho pa ho ako, hindi ko na-monitor. Sabi ko, nung nalaman ko may injury si Kai Sotto, habang nagpo-post ako ng highlights niya, sabi ko, hihintayin ko na lang makauwi. And then when I got home, na-confirm nga, may mga videos. Ayun na sabi ko, gagawa na lang ako ng video ngayong umaga to talk about kung ano yung reaksyon ng Kapuntos dito sa nangyaring ito. Basketball is a game of sports. You can get hurt. Pwede kang mabalian ng anuman, sumakit ang likod mo, sumakit ang kamay mo, anuman, no? It's a physical game, so definitely mga ganyan, normal yan. Marami nangyayari niyan sa mga matataas na kompetisyon. Talagang common na magkakaroon ng mga sprain o pagka-injury. Lahat naman dumadaan dyan. Mapa superstar naman, no? Kahit nga si Michael Jordan dumaan dyan. But anyway, a good thing is Kai Sotto can walk on his own. Bata kasi nanggaling na sa ibang injury, no? Nagkaroon siya ng back injury. Nagkaroon na rin siya ng foot injury noon. So he know how to attack yung mga gantong situation kapag may injury. So ano lang tayo, relax lang tayo mga kap, huwag tayo masyadong mag-hysteria and makipagtalo sa ibang mga content creator dyan na gumagawa ng mga fake news. So I know there will be a game next week. I doubt na makakapaglaro si Kai dahil dito nga healing process ng kanyang paa. So hintay lang tayo and i-update ko sa inyo kung kailan siya huli babalik maglalaro. Of course, marami nagsasabi na Kap, nakabalik ka na or long time no see. Thank you so much guys. Alam ko yung mga matagal na nakasubscribe sa akin. Thank you so much. Ako po ay gumagawa ng reaksyon ni Kai Sotto dahil fans po ako ni Kai Sotto. Hindi po ako gumagawa ng video para may magawa lang or para mislead yung iba nating kababayan. Kaya nga din, na-explain ko na ito noon na tayo po ay gumagawa ng video dahil ako po ay nanonood din noon ng mga videos ni Kai Sotto na puro fake news. Talagang puro kalokohan itong mga parody video na ginagawa ng ating mga kababayan. At kayo na hong bahalang humusga kung maniniwala kayo o tama ba yung ginagawa nila. Pero para sa akin, nainis na ako. Sabi ko gagawa ko ng channel kung saan susundan ko yung ating pambato dahil ako isang fan. At the same time, ibibigay ko lang yung opinion ko at yung mga totoong balita na nakikita ko sa mga legit source para naman maihatid ko sa inyo dahil kagaya ninyo, kagaya ko, naghahanap tayo ng tamang balita. Tama? So, sa mga kababayan na mahilig sa parody video ni Kai Sotto, ano man ang mga kalokohan dyan na si Kai Sotto may kontrata na ng 25 million, meron pang isa na sinasabi na isa sa mga best performance na meron pa yatang 15 assist yata yung ganun. Kayo na ho ang bahala, no? Kung gusto nyo sila supportan. Pero para sa akin, tapos na po ako sa kaiikot. May mga few channels po akong sinusundan at pinapanood, pero yan ay mga ilan lang, yung mga legit na talagang gumagawa po ng videos. Hindi lang po patungkol kay Kai, sa marami pang ibang kababayan natin na gumagawa sila ng video. Yun yung mga talagang tao na nagtatrabaho at hindi lang nakafocus sa isang tao. Ako nakafocus ako kay Kai kasi ako ay siya yung paborito kong player at sinusundan ko siya at nagko-collect ako ng memorabilia niya.
So para sa akin talagang siya yung gusto kong tutukan. Pero thank you so much mga kaps sa suporta ninyo, sa pagbalik ninyo sa ating channel. Please support yung pagbe-break ko ng mga cards, guys. Baka makatulong sa inyo yung pagkukolekt ng mga cards. Marami na ho ako nabenta sa eBay na mga cards. At kung gusto nyo, mag-comment kayo kung gusto nyo paano kumita sa pag-i-invest sa card. Marami pong collector sa Pilipinas na baka hindi nyo po alam, nagte-trade po sila ng mga cards, nagbebenta sila ng mga cards dyan sa atin. And baka may mga gusto nyo mag-collect o gusto nyo mga paborito nyo mga players, may mga sellers po dyan na mura nyo lang makukuha. Nasa Facebook page sila at sila po ay nakakaroon ng mga parang fire sale sa kanilang Facebook. Tapos kayo na kung bahala kung paano po i-deliver sa inyo through Lalamove o kung anumang shipping na ginagamit nila dyan. Ako po ay nasa space na ngayon, no? Paliwanag ko, nasa space na po ako ng trading cards. So basketball, mainly basketball, nagagawa tayo ng mga football dito, American football. May mga baseball din. Minsan nag-open din po ako ng Pokemon cards. Yan po ay fini-flip ko po, no? Meaning yung mga magagandang cards na nakuha ko, agad kong fini-flip sa eBay para makabili ulit ako ng mga gusto kong buksan na mga pakete. So, and then yung minsan makakatsyempo po kayo ng malalaking cards na hindi mo akalain na mataas pala ang presyo. So, yun po yung mga cards na talagang magandang i-flip o kaya naman ay i-invest gawa ng in the long run o baka tumaas po yung presyo ng mga cards na yan. So, kaya po naandito po ako sa space na to pag wala pong Kai Sotto game o wala pong Kai Sotto update. Ako po ay gumagawa ng mga rips, pagbubukas ng pakete, pagre-review. At kung may kayong mga tanong tungkol po sa ano ba ang magandang cards na i-collect, ano ba ang mga cards na nag-sustain ng at least ng value niya na hindi basta-basta magandang ibenta. Yun na ibig sabihin. Yung value ng card ay mabilis itulak. Ay just leave the comment below at magagawa tayo ng mga video tungkol dyan para makatulong ako sa inyo kung kayo po ay nandito sa space na to. Bago lang din po ako sa space na to, no? Hindi po ako expert pagdating po sa iba't ibang uri ng cards, pero along dito sa aking journey na pagko-collect, natutunan ko makapagbenta sa eBay, natutunan ko yung iba-ibang parallel, yung mga numbered cards, yung mga autograph, pagpapagrading, lahat yan po ay nagsimula sa Kai Sotto. Actually, Kai Sotto, again, ito po yung nagsimula kay Kai Sotto. Hinahanap ko yung card niya noon. Ang unang-una kong napiling card niya ay from NBL, yung sa Topps, parang Topps Now. Naghahanap ako, tapos wala talaga. And then kaka-research ko, meron pala siyang lumabas na mga cards. Hanggang ako po ay bumili ng pakete, hanggang nahulog na po ako sa iba-ibang team, iba-ibang players na mag-collect na ibang players, hanggang nandito na sa pag-flip ng cards. So again, kaya rin din ako nasa space na to, bigawa po ni Kai Sotto. So thank you so much guys, and hope to see you in the next video. Magagawa po tayo ng mga product review again ng itong pag-collect ng cards. This 2024, no, yan ang magiging videos natin, and with Kai Sotto parang i-alternate ko na lang kung anong ready, available para po sa inyo mga kaps. So thank you so much for the support. Please continue to subscribe and click on the notification bell para updated ka para sa mga latest happenings dito sa Kapuntos PH. Happy New Year once again, and enjoy the new 2024. Bye-bye!